Paano ginagawa ang hostya? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba ginagawa ang hostya o ostya. Ang maliit at manipis na tinapay na ginagamit sa banal na komunyon sa simbahang Katolika. Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Harold Mignon LAT. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga viewers natin sa Tarlac. Simulan muna natin sa pinakapangunahing tanong. Ano nga ba ang hostya? Ang hostya na tinatawag ding altar bread o communion wafer sa Ingles ay isang napakanipis na tinapay na ginagamit sa Eucharistia o Holy Communion sa simbahang Katolika. Kapag dumalo kayo sa misa, ito ang tinatanggap ng mga mananampalataya bilang bahagi ng isa sa pinakamahalagang sakramento ng simbahan. Sa itsura pa lang, mapapansin ninyong kakaiba ito. Bilog, maputi, manipis, at halos walang lasa. Kung unang beses mo itong makita nang hindi mo alam ang gamit nito, baka isipin mong special edition na Skyflakes na dumaan sa steamroller. Pero hindi aksidente ang pagiging simple nito. May dahilan kung bakit ganito ang disenyo ng hostya. Kailangan itong madaling hawakan, madaling ipamahagi, at hindi agad masira habang ginagamit sa misa. Sa simbahang Katolika, ang hostya ay may napakalalim na kahalagahang espiritual. Sa panahon ng konsekrasyon, sa misa, pinaniniwalaan ng mga Katoliko na ito ay nagiging katawan ni Kristo. Kahit nananatili ang pisikal nitong anyo bilang tinapay. Dahil sa kahalagahang ito, mahigpit ang mga patakaran tungkol sa paggawa nito. Hindi ito simpleng bakery product na pwedeng lagyan ng flavor na keso, ube, o cookies and cream para mas exciting ang Sunday Mass. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na matagal nang ipinagtataka ng marami. Class, kung mapapansin ninyo, iba ang hostya sa karaniwang tinapay. Hindi ito makapal, hindi ito malambot, at wala rin itong lebadura o yeast. Ayon sa mga patakaran ng simbahang Katolika para sa Latin Rite, ang hostya ay dapat gawin lamang mula sa purong harina ng trigo at tubig. Walang asin, asukal, mantikilya, o anumang pampalasa. Ganito ito ginagawa. Hinahalo ang harina at tubig upang makabuo ng manipis na batter, saka inilalagay sa mga espesyal na heated metal plates na kahawig ng waffle maker. Kapag naluto na, nagiging malalaking manipis na sheet ito na pinuputol gamit ang mga bilog na cutter upang makuha ang pamilyar na hugis ng hostya. Dahil walang yeast, nananatili itong manipis at pantay ang anyo. Pero bakit nga ba walang lebadura? Isa sa mga dahilan ay ang tradisyong kaugnay ng huling hapunan ni Jesus, kung saan ginamit ang tinapay na walang lebadura. Bukod dito, ang paggamit ng simpleng harina at tubig ay bahagi ng matagal ng pamantayan ng simbahan para sa Eucharistia. Kaya ang simpleng recipe ng hostya ay hindi pagtitipid, kundi pagsunod sa isang tradisyong pinangangalagaan sa loob ng maraming siglo. Ngayon, alam ko ang iba sa inyo, curious pa din. Bakit hostya ang tawag ng mga Katoliko? Nagmula ito sa salitang Latin na hostia, na nangangahulugang sakripisyong handog o biktima ng paghahandog. Noong sinaunang panahon sa Roma, ginagamit ang salitang ito upang tukuyin ang isang handog na iniaalay sa relihiyosong seremonya. Kalaunan, nagkaroon ito ng espesyal na kahulugan sa Kristyanismo. Dahil si Jesucristo ay itinuturing ng mga Kristiyano bilang handog na sakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan.
Ang terminong ito ay naging kaugnay ng tinapay na ginagamit sa Eucharistia. Sa paglipas ng panahon, nakilala ito sa iba't ibang bansa bilang hostia, ostia, o Holy Host. Kaya pala kapag naririnig natin ang salitang hostia, hindi lang ito pangalan ng isang pirasong tinapay. Nakapaloob dito ang mahabang kasaysayan, pananampalataya at simbolismo ng Kristyanismo. Nakakatuwang isipin na may mga salitang ginagamit natin ngayon na mahigit 1,000 taon nang umiikot sa kasaysayan. Ang ibang ngang salita sa internet, 1 buwan pa lang ay laos na agad. Pero may isa pang tanong na kadalasang itinatanong ng maraming tao. Kung tinapay lang din naman ito, bakit hindi na lang ibang tinapay ang gamitin? Kung tutuusin, napakaraming uri ng tinapay sa mundo. May pandesal baguette, pita bread, sourdough focaccia, at kung ano-ano pa. Pero sa simbahang Katolika, hindi maaaring basta palitan ang hostia ng ibang uri ng tinapay. Ang dahilan ay hindi dahil mas masarap o mas maganda ang hostia. Ang dahilan ay dahil may malinaw na mga tuntunin tungkol sa wastong material na ginagamit sa Eucharistia. Ayon sa batas ng simbahan, ang tinapay para sa Eucharistia ay dapat tunay na tinapay mula sa trigo at para sa Latin Rite, walang lebadura. Kapag hindi nito natugunan ang mga kondisyong ito, hindi ito maaaring gamitin bilang wastong material para sa sakramento. Bukod sa pagsunod sa tradisyon, mahalaga rin ang pagkakaroon ng pagkakapare-pareho sa pagsasagawa ng misa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya nananatili ang parehong pamantayan upang mapanatili ang pagkakaisa at pagpapatuloy ng tradisyong ipinasa sa loob ng maraming henerasyon. Sa pagtatapos ng ating episode tungkol sa hostia, natutunan natin na hindi ito basta ordinaryong tinapay, kundi isang bagay na may malalim na kahalagahan sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya naman, ito ay pinahahalagahan at iginagalang ng milyon-milyong mananampalataya sa buong mundo. At nararapat lamang na tratuhin natin ito ng may pag-unawa at paggalang.